Kobe point of view. Eto, bakit naman kasi kailangan mo pang kidnapin to? Ang dami-daming babae dyan, eto pa talaga. Nakangiwing sad ko habang nasa kotse kami. Come on, Kobe. Huwag nang marami pang tanong. Bayad naman ang usapan natin kaya huwag ka nang magtanong pa. Anya sa akin kaya sinamaan ko siya ng tingin. Sige na, mauna na ako sa'yo. Anya tsaka tinapik ang aking balikat. Tinignan ko ang picture na dala niya. Hindi naman kagandahan pero nakakapagtaka na kinakailangan niya pang magbayad ng 7 digits para magpakidnap. Isa akong mafia hair at isa sa mga trabaho ang gumawa ng mga ganito. Sa ganitong paraan kami yumayaman. In short, sa maduming paraan. Si Herrera ay isang kilalang tao dito sa Manila. Isang matanda na walang alam kundi ang magpakasarap sa buhay kahit may asawa na. Palagay mo ba papatulan siya niyan? Nasa bar ako noon. Dito na ako dumiretso kay Uno. Isa sa kalapit kong kaibigan. Alam niyang magkakaroon ako ng illegal transaction pero hindi niya pa din ako isinusumbong sa daddy niya na general. Di ko alam, tinanggap ko lang naman ang mission ko. Aside from that, wala na. Saad ko tsaka ako nilagok ang alak na ginawa niya para sa akin. Pinalalakas mo na yung loob mo para kung sakali na magkaproblema ay handa ka na. Tumatawang biro niya sa akin kaya nginisihan ko lang siya. Alam mong ako ang problema at hindi yan basta-basta lumalapit nang hindi ko pinapalapit. Kaya alam kong everything will go on better. Kibit balikat na saad ko tsaka ako tumayo. Una na ako. Thanks for tonight bro. Paalam ko sa kanya. Sumakay ako sa kotse at pinagmasda ng picture doon ng babae. Mukha pa siyang bata at hindi aangkop ang itsura niya. Para maging mistress ni Herrera. Nakakapanghinayang. Napatigil ako. Did I just said nakakapanghinayang? Kumunot ang noo ko kasabay ng pagsasalubong ng aking kilay. Kung ano-ano na yata ang tumatakbo sa isip ko kaya ako ganito. O baka dala lang ng alak. God, mabilis na lumipas ang magdamag hanggang sa magising ako ng 4:00 ng madaling araw. Kailangan kong maging prepared para maging maayos ang daloy ng plano. Magpapanggap kasi akong driver nung babae at doon na ako magbabay time para siya'y maitakas. Easy as that. Napangisi ako. Pumunta ako sa bathroom para mag-ayos ng aking sarili. Pinusod ko ang kalahati ng mahaba kong buhok. Because it adds to my handsomeness or I am just handsome. Ngumisi ako tsaka ako sinipat ang aking sarili. Nag-shave ako ng bigote at nang nakontento ako, lumabas na ako. Bumalik ako sa kama at binuksan ang closet doon. Tsaka ako kinuha ang puting suit na susuotin ko para manira ng kasal ng may kasal. Hindi ko din kinalimutan ng sunglass para sa mata ko. Matapos ay naglakad na ako palabas ng aking unit. Sa labas ay nakaparada ang Lamborghini na sasakyan ng bride. Nag-drive ako hanggang sa marating ko ang lugar kung saan inaayusan ng bride. Hindi ko na kasi inalam pa kung bakit hindi sa mismong bahay siya susunduin. Saktong-sakto lang ang dating ko nang maya-maya. Matanaw ko na ang paglabas ng bride habang inaalalayan siya ng 3 babae dahil sa napakahaba niyang gown. Binasa ko ang aking labi nang maramdaman kong nanunuyo iyon habang nakatitig sa babaeng palapit sa akin. Ito ang unang beses na may paglilingkuran ako ng libre at ang tinutukoy ko ay ang pagbubukas ng pinto sa kotseng sasakyan. Sana mag-enjoy ka. Nakangiting saad ko habang umunguya ng chewing gum. Inayos ko pa nga ang sunglass ko bago ko pumasok sa loob. Nang mag-drive ako, ay dahan-dahan lang ang pagdadrive ko para naman ma-enjoy niya ang bawat sandali. Mamang driver, saad niya sa akin, hindi po ba pwedeng bilisan na lang natin papunta sa simbahan? Ang tigas naman ng babae na ito. Isipin mong tinawag niya akong mamang driver. Sige, bibilisan ko na. Mabilis kong pinatakbo ang kotse hanggang sa malagpasan namin ang simbahan na dapat. Sandali naman, ayun yung simbahan oh. Anya, tsaka tarantang tinapik-tapik ang aking balikat. San mo ba ako dadalhin? Aniya tsaka hinawakan ang aking balikat, kaya kinuha ko na yung bimpo sa bulsa ko at siyang itinapat sa ilong niya, dahilan para mabilis na siyang mapabagsak sa kotse. Nagbukas ako ng yosi at nagsindi. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Herrera. Ang tagal naman. Saad ko habang nakikinig sa pagriring ng phone ko pero hindi niya naman sinasagot kaya pinatay ko na yung tawag. San ko naman dadalhin tong babae na to? Nakangiwing saad ko.
Naiinis ako't mas binilisan ang pagdadrive hanggang sa makarating ako sa Tagaytay kung saan naroon ang maliit naming resort. Tulog pa din siya nang buhatin ko siya papasok. Kumakain pa kaya to? Bakit ang gaan? Sir, napadalaw po kayo. Saad ni Auring at napatingin siya sa babaeng aking hawak. Diyos ko sir, ikinasal na po kayo. Gulat na aniya kaya tinignan ko siya ng masama. Tumigil ka nga dyan. Saad ko tsaka ako siya kinarga at marahan na inilapag sa kama. Naglakad ako papalabas sana nang madinig kong magising siya. Hoy, nasan ako? Walang iya ka. Sigaw niya tsaka akmang babangon na nang mapatingin siya sa paa niya na nakatali ng puting tali. Napakawalang iya mo talaga. Anya na akala mo'y kilala niya akong talaga. Walang personalan, trabaho lang, chill ka lang. Saad ko tsaka ako lumabas. Ano nyo pala siya? Kamuntikan pa ako mapatalon dahil sa gulat kay Auring. Wala, huwag ka nang magtanong. Saad ko tsaka ako naglakad papunta sa teres. Tumawag ako muli kay Herrera hanggang sa may sumagot. Herrera, sino po ito? Kobe Smith. Sir, patay na po si Mr. Herrera. Nagkaroon po ng ambush sa bangkot na puruhan siya. Fuck! Kaagad kong pinatay ang linya at pumasok sa loob. Binuksan ko ang TV at bumungad niya sa akin ng tungkol sa pag-ambush kay Herrera. Now I'm fucked up. Saad ko't hindi pa doon natapos nang magpalit ng topic at kotse ko ang nakita. Diyos ko sir, kumidnap ka ng babae. Malakas na sigaw ni Auring. Tumigil ka nga dyan. Saad ko na naman. Buisit na Herrera. Talagang binigyan ako ng malaking problema. Bayad nga ako ng malaki. Malaki naman din ang problema ko. Kaagad kong tinawagan ng tauhan ko para i-dispatcha ang kotse na aking ginamit. Isipin mong nabalita na kaagad ang tungkol sa pagkidnap ko sa babae na yun. Ang tanga ko lang sa punto na hindi ko man lang tinanong kung anong estado ng babaeng ito sa buhay. Pumasok ako sa kanyang kwarto. Ano ha? Ano? Sa tingin mo ba may mapapala ka sa akin? Anya pero hindi ko siya pinansin. Yumuko ako't inalis ang pagkakatali ng mapuputi niyang mga paa. Anong balak mo ha? Anya tsaka umatras, nawari magkakainteres ako sa katawan niya, kaya tinignan ko lang siya ng masama. Wala akong pakialam sa'yo. Trabaho ko to't may nag-hired sa akin para kidnapin ka. Ganun lang kaya wag kang mag-assume. At talagang ako ang mag-a-assume sa'yo? Bakit hindi? Hindi ko naman maganda para magka-interes ako sa'yo. Naningkit ang mata na saad ko. Ang kapal ng mukha mo. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, ikaw lang ang nagsabi sa akin yan na feeling pogi, dugyot naman. Anya tsaka nang gigil. Sa inis ko inalis ko ang sunglass sa mata ko. Hinawi ko din ang buhok ko dahilan para bumagsak yun. Ngayon mo sa akin sabihin kung dugyot ako. Saad ko sa kanya tsaka ko inilapit ang mukha ko sa kanya. Nauuna ka kasing manglait. Nahiya siya bigla. Iwi mo na kasi ako please. Wala naman talaga kasi akong alam eh. Magpapakasal lang talaga kami. Boyfriend mo? Saad ko tsaka ako naupo sa kama. Hindi. Arranged marriage yun. Kapag hindi ako nakabalik, baka hindi ko alam ang kalabasan ng lahat kaya pakiusap, ibalik mo na ako. Hindi pwede. Malungkot na saad ko nang mapatingin siya sa akin. I'm sure na bantay sarado ang seguridad dahil sa pagkawala mo. Mainit pa ang mga pulis. Aaminin kong hindi mo sadya na inutusan ka lang ng nagbayad sa'yo para kidnapin ako, please. Kobe. Just Kobe. Wika ko. Hindi ko natapos ang pagsasalita ko nang biglang mag-ring ang cellphone na hindi ko malaman kung kanino. Tarantang isinuot ng babae ang kamay niya sa ilalim ng gown niya. Siguro ay dahil din sa takot, kaya nakalimutan niya nang may dala pala siyang cellphone. Pinigil ko ang kanyang kamay para hindi masagot ang tawag na iyon. Wala akong sasabihing iba. Si Mami ang caller. Nagmamakaawa ang kanya mukha habang sinasabi iyon sa akin. Para tuloy akong kinain ng aking konsensya, kaya naman hinayaan ko siya na masagot ang tawag na iyon. Mom, may pagkasabik na anya. Anak, nasan ka ba? Nadinig ko ang malakas na hagulgol ng ginang sa linya. Diyos ko anak, ang daddy mo wala na. Halos pasigaw iyon ng isang tinig ng ginang mula sa cellphone na hawak ng babae. Anak, binalikan si daddy mo ng mga tauhan ni Cosme dahil hindi ka sumipot sa kasal.
Napalunok ako't parang nabato nang marinig ko ang mga katagang yun. Tinumbok ng aking mata ang mukha ng babae na ngayon, buong-buo kong bumagsak ang luha. Dahan-dahan itong nagangat ng tingin sa akin, kasabay noon nang dumulas ang cellphone na hawak niya mula sa kanyang kamay pababa ng sahig. Tanging ang pagbagsak lamang noon ang naging ingay sa kabuuan ng kwarto. Alam mo ba kung ano yung ginawa mo? Alam mo ba? Narinig mo ba kung anong sinapit ng daddy ko? Patay na siya. Patay na siya dahil sa pagkaganid mo. Dahil sa pagiging mukha mong pera. Malakas na sigaw niya habang pinapalo ang aking dibdib. Wala na akong daddy. Wala na akong daddy. Nang manghina ang kanya mga tuhod ay pasalampak siyang bumagsak sa sahig. Aaluin ko sana siya pero nagring din ang cellphone ko noon kaya't kinailangan kong lumabas. Kanang kamay ako ni Sir Herrera. Nag-iisang anak niya lamang ang dalagang kasama mo, kaya pansamantala ko siyang ibibilin sa'yo. Kapag natapos na namin ang problema, susunduin ko siya. Anito tsaka pinatay ang linya. Pagbalik ko sa kwarto, ganun din ang kanyang itsura. Umiiyak pa din. Lumuhod ako't siya'y nilapitan. Halika na, magpalit ka na. Saad ko tak mga hawakan ng braso niya nang magpumigla siya sa akin. Bitiwan mo ko. Anong akala mo sa akin? Makukuha mo ko sa ganyan? Buhay ng daddy ko yung nawala't hindi basta aso nyo lang. Si Mr. Herrera. Nakuha ko ang atensyon niya nang sabihin ko yun. Daddy mong nag-hired sa akin kaya alam niya itong mangyayari. Kung ano man ang mga nangyari ay ginusto niya. Ang hindi niya lang gusto ay maikasal ka ng sapilitan. Sabihin mo sa akin ano bang nangyari? Anong punot dulo nito? Luhaan ang kanyang mata nang tumingin sa akin. Inalok ko ang kamay ko sa kanya. Tsaka ako siya iginiya, paupo sa kama. Alam mong maimpluwensyang tao si daddy. Pero na-set up siya ng isang organization. At ako ang naging kapalit noon para palayain nila ang daddy ko. Natatakot ako, Kobe. Paano kung isunod nila ang mami ko? Diyos ko, hindi ko kakayanin. Maawa ka sa mami ko, puntahan natin siya. Hindi ko na makakayanan kung pati siya'y mawawala sa akin. Umiiyak na Anya. Hindi pwede. Mahigpit na ipinagbabawal ng tauhan ng daddy mo na mag-stay ka sa tabi ko. Kaya kung ayaw mong masayang ang lahat ng pinaghirapan ng daddy mo, kahit buhay siya, makisama ka. Huwag matigas ang ulo mo. Saad ko sa kanya nang titigan niya lang ako. Labas na ako. Mag-half bath ka na. Saad ko at tumango siya. Naglakad ako palabas kung saan naroon si Auring. Oh, anong ginagawa mo dyan? Wala po. Baka kasi magkaroon ako ng alaga sa inyo. Kinikilig na Anya kaya nakagat ko ang labi ko. Tsaka ako siya akmang babatukan kaya nagtatakbo siya papasok sa kwarto ng babae. Ano nga ba ang pangalan ng babae na yun? Nakanguso ako nang umakyat ako sa kwarto. Nakakapagod ang araw na ito. Nag-alis ako ng long sleeve tsaka ako nag-half bath. Nakabalot ng puting tuwalya ang aking bewang. Paglabas ko'y natigilan ako na makita ko yung babae sa aking kama. Oh, anong ginagawa mo dito? Nahuli ko siyang nakatingin sa katawan ko. Sinundo na kita. Maghahapunan na. Marahan na Anya kaya tumango ako. Sige na, susunod na ako. Napatingin ako sa labi niya na ngayon ay may natural na kulay. Naglakad siya palabas. Nagbihis ako't kaagad din na sumunod sa kanya. Nasa hapag na siya ng datnan ko sa ibaba. Nakagayak na din ang pagkain sa mesa. Ano na lang ang sasapitin ko ngayon? Paano ang buhay ko? Habang buhay na lang ba akong magtatago kasama ka? Anya kaya naantala ang dapat na pagsubok ko ng steak. Hindi siya natitinag, hindi siya gumagalaw para kumain at napako lamang ang kanyang mga mata sa akin. Ano bang buhay ang gusto mo? Balik tanong ko sa kanya, tsaka ako nagpatuloy sa pagkain. Kung gusto mong maging malaya, dapat alam mong panandalian lang yun. Masarap na yung 1 linggo dahil sa pinagawa sa akin ng daddy mo. Sigurado kung papatayin ka nila. O kung gusto mo, pumayag kang magpakasal ulit sa kanya at baliwalain ang sakripisyo na gawa ng daddy mo. Ano nga ang magiging papel ko? Paano tatakbo ang buhay ko? Magtiis kang makasama ako hanggang sa maging okay ang lahat. Alam ko naman na kumikilos na mga tauhan ng daddy mo para bawiin ka. Baby, saang paraan mo gustong tawagin kita? Tanong ko. Laura ang pangalan ko. Stay with me, Laura. Kung hindi ka marunong humawak ng kutsara, lalapit ako para subuan ka. Napasinghap siya sa biro ko na iyon kaya nahihiya siyang nagsimulang kumain. Asahan mo na ang madalas nating pagpapalipat-lipat
Hindi ko din gusto ito dahil wala pa akong plano mawala sa mundo ng hindi nakakakain ng espesyal na luto ng nasa itaas. Kaya kailangan mong sumunod sa mga sasabihin ko dahil hawak ko din ang buhay mo. Kobe, yes Laura. Wika ko tsaka ako siya nilingon kaya nag-iwas siya kaagad ng tingin. Wala naman, kumain na tayo. Natapos ang hapunan namin ng maayos. Hating gabi na at nasa kwarto na ako noon nang makaramdam ako ng uhaw. Kaya nagpa siya akong bumaba at katakatakang bukas ang pinto at naroon si Laura. Yakap niya ang kanyang sarili habang tinatangay ng malakas na hangin ang kanyang buhok at pantulog na dress. Mula sa damit na suot niya, kumukurba ang kanyang manipis na katawan. Napakurap ako nang matanawan ko ang sunod-sunod na paggalaw ng kanyang balikat habang humihikbi siya. Kaya naglakad ako palapit sa kanya hanggang sa madinig ko ang sunod-sunod niyang paghagulgol. Dad, bakit kailangan mangyari to? Bakit kailangan mo akong iwan? Bakit ang selfish mo? Umiiyak na Anya. At ang iyak niya ay hindi basta-basta. Tumatagos sa puso ko ang sakit. Siguro'y dahil alam ko ang pakiramdam na yun. Dahil tulad niya, nangungulila din ako sa malaking parte ng buhay ko, si Mami. Sa awa ko sa kanya, nilapitan ko siya at niyakap mula sa kanyang likuran. Ayoko nakakakita ng babaeng umiiyak. Nangihina ako. Shh, stop crying please. Stop crying please. Saad ko habang hinahaplos ang ulunan niya. Matagal bago siya huminto hanggang sa bitiwan ko siya dahil kumalma na siya. Okay ka na? Tumingin sa akin ng malungkot niyang mga mata. Basa pa nga ang mga iyon kaya hinaplos ko ang kanyang pisngi. Tara na sa loob, matulog ka na. Anyaya ko sa kanya kaya tumango siya at sumama sa akin. Hindi ka dapat lumalabas ng ganoong oras. Baka mamaya bigla na lang may bumaril sa'yo. Saad ko tsaka ako siya iginiyapahiga sa kama. Dito lang ako hanggang sa makatulog ka. Pumikit siya kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na siya ay titigan. Parang gusto kong bawiin ang aking mga sinabi. Maybe she's not that too pretty, pero may appeal siya na hindi mo makakayanan. Inayos ko ang kumot niya, tsaka ako naglakad palabas ng kwarto hanggang sa makabalik ako sa kwarto. Ibinagsak ko ang sarili ko sa kama habang nakatulala sa kisame. Hindi ko nga alam kung para saan ba at kailangan ko pa siyang itago dahil kung tutuusin, kayang-kaya ko naman siyang pabayaan at abandonahin. Pero heto ko't mas iniisip ang kanyang kaligtasan. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata hanggang sa ako'y makatulog. Kinaumagahan ay bumaba ako sa kusina. Inabutan ko si Laura na nagluluto habang nakasuot ng apron. Anong ginagawa mo dyan? Nagluluto. Alam ko naman na nagluluto siya pero nandyan naman si Auring. Huwag ka na mag-alala, kaya ko naman. Anya tsaka ako pinaghanda ng pagkain. Hinayaan ko siyang gawin ang gusto niya. Maya-maya lang iaalis na ako. Papasok ako sa trabaho. Bukod sa pagiging kidnapper, may trabaho ka din pala. Sarcastic ang Anya kaya sinamaan ko siya ng tingin. Biro lang naman, saad niya kaya ako'y umirap. Matapos kong kumain, gumayak ako tumalis ng bahay. Siguro naman ay hindi ko na kailangan pang magpaalam sa kanya. Pagdating ko pa lang sa opisina, may mga bisita na ako doon na hindi ko naman inaasahan. Sinadya niyo po kung talaga dito? Saad ko habang nagkakapi sila. Mabuti naman at naaasikaso kayo ng mga tao ko. Pasensya na kayo, medyo na late ako. Naupo ako sa aking swivel chair. Nung nga palang sinadya niyo dito. Ikaw na ang nilapitan ko dahil alam kong matutulungan mo ko. May babae akong hinahanap. Nangunot ang aking noo. Pakiramdam ko'y si Laura ang kanyang tinutukoy. Ipahanap mo siya sa akin, tama ba? I'm sorry, Diego, pero medyo madami akong ginagawa sa ngayon. Kobe, pakiusap. Ano bang mayroon sa babaeng yun at gustong-gusto mo siya? Siniguro kong hindi niya mahahalata ang tanong ko. Kala ko'y lilitaw siya matapos kong patayin ng daddy niya, pero lalo siyang nagtago. Bakit mo nagawa yun? Tanong ko talagang tinignan niya ako. Di naman ako pwedeng basta-basta na lamang tumanggap ng trabaho mula sa iyo, di ba? Kaya sana wag niyong masamain ang tanong ko. Nasa pangalan niya ng lahat ng mga ari-arian ng daddy niya, kaya kailangan ko siya. Nagkasundo na kami na dapat ay pakakasalan siya nitong anak ko. Anya sa akin, kaya napatingin ako sa anak niya na kahit anong kumbinsi ko sa sarili, hindi ko magawa.
Para bang hindi ko makita ang sarili ko na nakikitang kasama ni Laura ang lalaking to. Oh, I see. Pero like what I said, hindi ako basta-basta maaaring tumanggap ng obligasyon, lalo't may mga inaasikaso pa ako. Inaasahan ko maiintindihan mo ko, Diego. Tumayo siya nang mahalata niyang wala naman siyang mapapala sa akin. Iniabot niya ang kamay niya sa akin. Aalis na ako, Kobe. Salamat sa oras mo. Anya kaya tumango ako. Napangisi ako. Kahit hindi nila sabihin, alam kong paiimbestigahan nila ako. Tulad nila, wala din akong tiwala sa mga mukha nila. Kaya pareho lang kami ng kalaw ng mga bituka. Katatapos ko lang ng pananghalian nang makatanggap ako ng tawag mula kay Laura. Napatawag ka. Pwede kaya ako makipagkita kay Mami? Saad niya kaya napatayo ako sa aking upuan. No! Alam kong hindi makakabuti yan, Laura. Kahit palihim lang, please. Sige, pero wag mo akong sisisihin, oras na may nangyari sa iyong masama. Dahil nagsabi na ako umpisa pa lamang. Wika ko tsaka ako pinatay ang linya. Hindi ko alam kung bakit ako naiinis. Pumasok sa isip ko ang mga maaaring mangyari. Tulad na lamang ng tuluyan niyang pang-iwan sa akin. Na baka hindi na siya bumalik kung hayaan ko siyang makita ang mami niya. Pero pwede ding iyon nang maging mitya para hindi na ako mahirapan. Tutal ayoko naman kasi talaga ng obligasyon. Napabuntong hininga ko. Namalayan ko na lang na dinadala ako ng mga paa ko sa elevator hanggang sa parking kung saan naroon ang kotse ko. Umuwi ako nang wala sa oras. Mabuti na lamang at inabutan ko si Laura na palabas ng bahay. Nagmamadali akong bumaba ng kotse. Not now. Please, Laura. Saad ko tsaka ako hinawakan ng kanyang braso. Listen to me. Please, listen to me, Laura. Ikaw ang makinig sa akin, Kobe. Maawa ka naman. Gusto ko nang makita ang mami ko. Laura, pinuntahan nila ako. Hinahanap ka nila at gusto ka nilang kuhanin. Sa tingin mo ba makakatulong kung magpupumilit ka? Alam na nilang hawak kita kaya nila ako pinuntahan. Bakit hindi mo na lang ako pabayaan? Hayaan mo na lang ako na makuha nila. Magkikita kayo ng mami mo pero hindi ngayon. Bigyan mo ko kahit hanggang bukas, okay? Nandito na ako. Kaya hindi ko hahayaan na basta na lang masayang ang sakripisyo ng daddy mo. Dito ka lang. Aasikasuhin ko ang nire-request mo. Bumalik ako sa kotse ko at kaagad na dinrive yun. Umuwi ako sa bahay at mukhang inaasahan na nila ang pagdating ko. Dad? Tawag ko sa kanya. Nasa labas na siya ng bahay at nakatingin sa akin. Wari hinihintay ang pagbaba ko. Naglakad ako palapit sa kanya. Tara sa loob. Anya kaya sumunod ako hanggang sa maupo siya sa sofang naroon. Hindi ka sinasabi sa akin. That's why I'm here, Dad. Tinutuloy mo pa din pala yun. Dad, gusto ko lang ipagpaalam yung yate. Gagamitin ko bukas. Para itago yung babae na nasa poder mo? Bakit hindi mo sila hayaan sa gusto nilang mangyari sa buhay nila? Di ba gusto ng babae na yan na umuwi na? Kapag hinayaan mo siya, mawawalan ka ng obligasyon. Dad, hindi ko magagawa yun. Bakit? Bigyan mo ko ng dahilan. Anak siya ng kliyente ko. Matagal nang patay ang kliyente mo kaya tapos na ang misyon mo. Matagal na kitang pinatitigil sa kalukuhan mo na yan dahil ayoko maipit ka sa mga ganyang sitwasyon. Pero masyado kang makulit. Hindi mo ko pinapakinggan. Wala akong maiintindihan, Dad, kaya let me. Kakausapin ko si Diego. At kapag napapayag ko siyang tigilan na ang babaeng iyon, titigilan mo ng kahibangang yan, Kobe. Anya tsaka ako iniwan sa sala. Naiintindihan ko naman na gusto niya lang akong ingatan matapos nang nangyari kay Mami. Pero hindi ko kayang basta na lamang pabayaan si Laura. Nang sumunod na umaga, hindi na ako nakapasok ng opisina dahil inasikaso ko ang pangako ko kay Laura. Pinasundo ko ang mami ni Laura para ipasakay sa yate na hiniram ko kay Daddy. Talaga bang makikita ko na ang mami? Oo, may isang salita ko, kaya wala kang dapat na ikabahala. Magkikita kayo, promise. Saad ko tsaka ako siya pinagbukas ng pinto ng kotse. Sumakay siya kaya sumakay na din ako. May ngiti sa kanya mga labi nang mag-drive ako. Ramdam ko ang pananabik. Para bang nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kung sakali na buhay pa sana ang aking mami. Baka nga masabik pa ako. Pagdating namin sa pier, ay nakahudi siya noon para kung sakali man na may makakita sa amin, siya'y nakatago. Sumakay kami ng yate na naroon hanggang sa iyon ay umandar. Nasa loob na ang mami mo. Magkikita na kayo kaya sige na.
Tumango siya tsaka naunang pumasok. Sinundan ko siya hanggang sa makita ko magkayakap silang mag-ina. Umiti ako pero gano'n na lamang kabilis na umikot ang paningin ko matapos manuot sa akin ang kirot na nararamdaman ko sa aking batok. "Sino kayo? Bitiwan niyo nga ako!" Dinig kong ani Laura pero wala akong makita dahil pikit ang aking mga mata. Kahit gusto kong lumaban hinang-hina ko. "Ano ba? Kobe, bumahon ka dyan, tulungan mo ko please." Nagsusumamong ani Laura pero nangihina na ang katawan ko na kahit anong laban ko talagang ako'y nangihina. Masasakit ang katawan ko nang ako ay magising. Umaga na noon at walang katao-tao sa loob ng yate. "Laura? Laura!" Natataranta akong bumangon habang kunot ang noo. Hinalughog ko ang buong yate pero wala akong natagpuan na kahit ano. Kahit ang nag-ooperate nito ay wala dito. Napilitan tuloy ako mag-operate pabalik sa pier. Nagmamadali kong sinakay ng kotse ko at nag-drive pabalik sa bahay namin. "Ang daddy?" Tanong ko sa isang kasambahay. "May nilakad po. May kailangan po ba kayo?" "Siya mismo ang kailangan ko. Nasaan siya?" "Ang aga mo namang pumasyal. Nakapag-toothbrush ka man lang ba?" Ani daddy sa akin. "May kinalaman kayo sa mga nangyari. Nasaan si Laura?" Seryosong saad ko nang tumawa siya ng malakas. "Kung tanungin mo ko, akala mo'y kumpirmado mo na ang sagot ko ah." Anya tsaka ako nilagpasan kaya sinundan ko siya. "Hindi ganun ang nais kong pakahulugan, Dad, kaya kausapin niyo ko." "Sa tingin mo ba, hindi ako nababastos dyan sa mga tanong mo?" "Dad, maingat ako at alam kong walang ibang nakasunod sa akin kaya imposibleng sila Diego yun. Kaya naman kayo ang una kong pinuntahan." "Wala akong kinalaman sa mga bagay na yan kaya wag mo akong kulitin, Kobe. Dapat nga ipagpasalamat mo ang bagay na iyon dahil hindi na malalagay sa alanganin ng buhay mo." "Dad! Tigil mo na ang gawain mong yan dahil hindi ako natutuwa. Tapos na ang usapan. Bumalik ka na sa unit mo at asikasuhin ang negosyo natin." Ani Daddy tsaka naglakad paakyat sa kanyang kwarto. Bagaman alam kong iniingatan ako ni Daddy, nag-iwan pa din iyon ng malaking katanungan sa akin kung saan nga ba napunta si Laura at ang kanyang mami. Mabilis na lumipas sa mga buwan at kahit nag-hired pa ako ng detective para lang sana hanapin sila, wala akong napala. Kahit anong pilit ko sa sarili ko, palagi ko pa ding hinahanap si Laura. Isa kang malaking hangal kapag sinabi mo sa akin na dahil pa din sa Laura na iyon kaya ka narito't nagiinom. Saad sa akin ng kaibigan ko kaya napangiti ako. Alam mo, sinasayang mo ang pagiging pogi mo dahil sa babaeng hindi naman naging sayo. "Bro, stop it." Pigil ko sa kanya. "Stop for what? Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang daming babae dyan na alam naman nating nagkakandara pa sayo. Ewan ko ba naman at kinukulong mo ang sarili mo sa babaeng alam mong wala na?" "No, kakalimutan ko lang siya kung magkakaroon ako ng confirmation about her. Kung nasan ba talaga siya, kung ano ang lagay niya. Kala ko ba professional ka? Bakit parang nahuli ka na naman sa sarili mong bunganga? Talaga bang confirmation lang ang gusto mo?" Makahulog ang aniya pa pero hindi ko na siya pinansin. Marami akong tanong pero hindi ko alam kung masasagot pa ba yun ng isipan ko. Gayong alam kong mula sa aking puso ang tanong. Malaki ang naging puwang sa aking puso mula nang mawala si Laura. Ayoko mang aminin pero kahit hanapin ko siya sa ibang babae hindi ko siya makita. Wala na ako iniisip na ibang paraan kundi kumprontahin si Diego. Tagal-tagal ko na ding pinag-isipan ng bagay na ito at tingin ko'y ito na ang tamang oras para siya kausapin. Nang sumapit ang umaga ay nag-asikaso ko ng sarili. Nagmamadali akong sumakay sa kotse ko't balak kong sadyain si Diego sa kanilang bahay. Pero namataan ko siyang palabas ng gate at akmang sasakay na sa sasakyan niya kaya nagmamadali akong lumapit. "Can I talk to you?" Tanong ko sa kanya kaya huminto siya at tumingin sa akin. "At anong kailangan mo sa akin? Hindi pa din talaga kayo titigil? Sinunod ko na nga yung gusto niyo eh." "Gusto na ano?" "Nabitiwan at tigilan yung babae na alam kong itinatago mo noon pa." Singhal niya sa akin. "Ano? Oh, sasabihin mo na naman na hindi mo alam, na wala kang alam. Bahala ka sa buhay mo. Pero wag mo na akong lalapitan dahil oras na magsalubong ang landas natin, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka." Ibig sabihin, si Daddy ang may gawa ng lahat. Bakit? Bakit niya kailangang itago sa akin ng lahat? Naiinis akong bumalik sa kumpanya.
Pagdating ko sa mesa ko, naroon ang maliit na imbitasyon para sa akin. Itim na sobre, mukhang ball night invitation. Maya-maya pa'y pumasok ang aking sekretary. Nakita niyo na po pala, imbitasyon po mula sa mga Lincoln. Inaasahan po nila ang presensya niyo. Yun lang po yung hiling nila kahit hindi na kayo magabala ng kahit ano. Do I look like one? Nakataas ang kilay na saad ko. Wine ang dadalhin ko sa kanila, kaya yun ang asikasuhin mo. Expensive wine. Mabilis na lumipas ang maghapon. Pakiramdam ko'y nagpapaulit-ulit lang ang araw-araw sa akin. Walang bago, nakakatamad. Simple lang ang forma ko papunta sa ball na iyon. I hate their eyes. Ayoko nang nakakakuha ng atensyon. Nasa likod lang ako ng kotse at naghihintay na makarating sa event hanggang sa huminto yun. Nakapila ang mga kamera paglabas ko ng kotse. Nandoon din si Lincoln at nakatingin sa akin. Lumapit ako sa kanya at inalok siya ng shake hand, pero parehas kaming naantala dahil sa pagdating ng mahabang kotse. Umatras kami't gumilid dahil sa pagbaba ng guard mula sa loob ng kotse. Bumaba ang babae na hindi ko akalaing makikita ko dito. Laura? Saad ko sa sarili ko. Maging si Lincoln, nilingon din ako. Do you know her? Tanong niya sa akin nang hindi ako nililingon. Yeah, very well. Mukhang hindi niya pa din ako napansin kahit gaano ko kagwapo. I mean, kalapit ng pinto. Maikli na ang dati niyang mahabang buhok at medyo nag-matured ang kanyang itsura. Napatingin pa ako sa lalaking sumalubong sa kanya na mukhang escort niya. Sino naman yun? Tanong ko kay Lincoln. Businessman din, pero kung kilala ka niya, bakit hindi niya alam na kilala mo siya? Just asking. Alam ko naman nagwapo ka eh. Anya pero sinamangutan ko siya. Tara na, pumasok na tayo. Naglakad kami hanggang makapasok kami. Hindi nakaligtas sa akin ang matatamis ng ngiti ni Laura. And I hate it. Bakit nga ba ako naiinis? Alam ko naman na nasabi ko sa sarili ko na kapag nalaman kong okay na siya, titigil na ako. Pero bakit heto't naiinis ako? Maiwan na muna kita. May mga bisita pa akong hindi nakakausap pero hindi kita pinapaalis ha. Anya kaya tumangulang ako sa kanya. Ayoko din naman ng masyadong attraction. Mas okay sa akin na magmasid mula sa malayo. Napangiwi ako nang makita ko ang bawat haplos niya sa likod ni Laura na rumirekta sa balat niya dahil sa backless na suot niya. Nakita kong idinikit pa nung lalaki yung pisngi niya kay Laura. And it's make me uncomfortable. Naglakad si Laurang mag-isa papunta sa kung saan, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na siya ay sundan. Malalaki ang hakbang ko para masundan ko siya ng mabilis hanggang sa mamataan ko ang CR na pupuntahan niya. Nang pumasok siya doon, madali kong kinabig ang pinto at isinara iyon matapos kong pumasok. Kabado siyang tumingin sa akin at kaagad na nanlaki ang mata matapos niyang makita ang mukha ko. Kobe? Anya sa akin. Itinagilid ko ang mukha ko. Bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Kunot ang kanyang noo nang itanong iyon sa akin. Ganyan ba ang tamang itanong matapos ng mga buwan? Bakit ano bang dapat kong itanong? Na dapat kamustahin kita? Umalis ka na, Kobe. Saad niya pero lalo lang ako nainis. Humakbang ako palapit sa kanya tsaka ako hinabulot ang kanyang braso. Bakit hindi? Alam mong iniingatan kita. Halos mabaliw ako kakahanap. Kakatanong kung nasaan ka, kung anong nangyari sa iyo matapos ng araw na yun. Talaga? Talagang yan ang itatanong mo sa akin? Talagang ako ang tatanungin mo niyan? Alalang-alala din ako sa iyo ng araw na yun. Gusto kitang balikan pero hindi ko ginawa dahil alam kong okay ka. At saang parte mo nasabi na okay ako? Dahil ang daddy mo ang lahat ng may gusto nito. Siya ang may gusto ng mga bagay-bagay na nangyari. Kaya para saan pa't kakamustahin kita? Gayong pinagbawalan niya akong lapitan ka. Nabitiwan ko ang kanyang braso. Ngayon mo sa akin sabihin na dapat ko pa bang itanong ang mga inaasahan mong tanong. Pero ito na ako. Ako yung nakahanap na sa iyo. Kaya hindi mo na kailangang magtago. Hindi naman ako nagtago. Sumusunod lang ako sa gusto ng daddy mo. Napag-usapan na lalayo na ako dahil malalagay lang sa panganib ang buhay mo. At sana maintindihan mo yun. Saad niya tsaka siya umiwas sa akin at takmang lalabas na kaya hinawakan ko ang braso niya para siya'y pigilan. May boyfriend ka na? Bakit kailangan mong itanong?
Dahil ayoko nun. Gusto kita, sa akin ka. Saad ko pero masama niya lang akong tinignan. Hindi mo ko pwedeng basta na lamang ariin. Liligawan kita. Saad ko na kanyang ikinatigil. Manliligaw ka pa lang, so hands off. Anya tsaka binawi ang kamay sa akin. Nagmamadali siyang lumabas. Paglabas ko'y bahagya pa akong nahiya nang makita ko ang nagpilang mga babae sa harapan dahil sa pagkakalako ng pinto kanina. Nahihiya akong lumabas tsaka bumalik sa party. Nabungaran ko na naman si Laura kasama yung lalaki habang masaya silang nagkukwentuhan. Hello, sabay pa silang napatingin sa akin ni Laura. Do I know you? Anang lalaki sa akin. Hindi, syempre. Kaya nagpapakilala ko sa inyo. I'm Kobe Aiden. Nice to meet you. Nakangiting saad ko tsaka ako inalok ang kamay ko sa kanya. I am Colyat and this is Laura Herrera, my date. I know her. Very, very well. Wika ko, kaya siya'y medyo natigilan. Huwag kang mag-isip ng masyado dahil baka magbago ang isip mo. Nililigawan ko siya. Pagmamalaki niya sa akin. Well, nakasama ko siya sa isang bubong. Confident akong sumagot, haya na naman ang masamang tingin sa akin ni Laura. Ex-husband ka niya? Nakakunot ang noo ni Colyat nang itanong yun. No, hindi pa. Hindi pa niya ako ex-husband. At ayoko din na dumating kami doon. Wika ako tsaka ako sila iniwan. Palabas na ako noon nang makadinig ako ng mga yabag ng heels kaya lumingon ako at naroon nga si Laura at pulang-pula sa galit. Sandali nga! Sigaw niya sa akin pero nginisihan ko lang siya. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makalabas ako pero binagalan ko ang hakbang ko para naman maabutan niya ako. Inaano ba kita ha? Talagang balak mo sirain ang buhay ko? Nanggagalaiting singhal niya sa akin. Inaano ba kita? Kung gusto kong sirain ang buhay mo, wala na sana akong kausap ngayon. Nakangising saad ko pero naningkit lang ang mata niya tsaka nag-cross arms. Talaga? Inosentihan ka pa? Alam mo bang investor ko yun at malapit na kaming magpirmahan pero dahil dyan sa kakitida ng utak mo, mukhang malabo na. Makitid? I'm just saying the truth, Laura. Truth? Na ano? Ex-husband kita? Hindi. Dahil hindi pa naman tayo ikinakasal kaya hindi mo ko ex-husband kasi future husband mo ko. Giit niya na may diin sa kanya mga huling kataga. Kung investor lang, I am willing to be your one. Your major investor. Kung gusto mo nga'y sayo na ang company ko, kaya lang ay kasama na ang buhay ko. Sa tingin mo nakakatuwa? Sa tingin mo din nagpapatawa ko nang sabihin kong mahal kita? Mula yan sa puso ko kaya wala na akong babawiin. Kung wala ka nang sasabihin ni goodnight, mauna na ako future wife. Saad ko tsaka ako mabilis na hinagkan ng pisngi niya. Laura, point of view. So magkakilala nga kayong dalawa? Napasinghap ako nang makita ko si Colyat sa likod ko. Look, hindi ito tulad ng iniisip mo, okay? Saad ko sa kanya pero talagang masama ang mukha niya. Listen to me, hindi yun tulad ng iniisip mo, okay? Matapos ng gabing yun, hindi na ako kinausap ni Colyat, kaya nag-expect na akong aatras na siya sa napagkasunduan namin. Pero nang sumunod na umaga, naunahan niya pa ako sa aking opisina. Good morning. Matamis siyang umiti habang hawak yung bulaklak sa kanyang kamay. Kala ko, nagtampo ka na sa akin eh. Masuyong saad ko. Wala naman akong gusto sa kanya. Naging matalik na din kasi kaming magkaibigan sa ilang buwan na nakaraan. At ayoko naman na basta nalang masira yun dahil kay Kobe. No, ba't naman ako magtatampo? Just because of that guy last night? Alam kong kayang-kaya ko siyang ilampaso. Nakangising anya, kaya napangiwi ako. Alam kong hindi basta-basta ang pamilya na pinagmula ni Kobe. Then do it. Sabay kaming napalinga ni Colyat sa tinig na yun ni Kobe. Tulad niya, may dala din si Kobe na bulaklak at mas malaki yun. Dama ko ang tensyon sa kanilang dalawa kaya naman minabuti ko silang pigilan. Pwede ba? Huwag kayong mag-away dito. Sita ko sa kanila. Lumapit ako kay Kobe at tinanggap ang bulaklak na dala niya. At ano naman ang ginagawa mo dito? Alam mo namang tapos na ang party kagabi pa. Sita ni Colyat kay Kobe. Alam ko, pumunta ako dito dahil akala ko may children's birthday party. Nandito kasi yung clown. Nagagets mo ba? Mapang-asar na wika ni Kobe.
By the way, maliban sa nakakatawang itsura mo, ay sinadya ko din ng future wife ko. Anya pa kaya napangiwi na naman ako. Pwede ba? Huwag mo nga akong yabangan. Future wife? Sa tingin mo ba talaga may pag-asa ka kay Laura? Kung ako sa'yo, titigil ko na ang kahibangan ko. Nakangising ani Kolyat na ikinahalakhak ni Kobe. Oh, alam mo naman na pala kung anong mangyayari. Bakit hindi ka pa umatras? Kasi kung akong tatanungin mo, kung wala akong pag-asa kay Laura, aba mag-isip-isip ka na. Saad ni Kobe. Mayabang ka. Giit ni Kolyat kaya haya na naman ang ngisi ni Kobe. Alam mo, nakakatuwa yung ugali mo. Napaka-appreciated mong tao. Isipin mong kahit mga maliliit na bagay, napupuna mo pa. Tumatawang ani Kobe. Pwede ba? Huwag kayong mag-away sa harap ko. Singhal ko sa kanila. Nagulat ako nang igiya ko ni Kobe patalikod. What are you doing? Tanong ko sa kanya. Pagtalikod mo, tsaka kami mag-aaway. Piloso pong anya, kaya hinampas ko ang kanyang braso. Chancing ka ha? Anya sa akin tsaka naglakad, paupo sa upuang naroon. Hoy, umalis ka na. Business ang pinunta ko dito, kaya hindi ka pwedeng basta-basta na lamang pumasok dito. Ani Kolyat, business din ang pinunta ko dito, kaya huwag kang mayabang. Hindi lang ikaw ang may kakayahang mag-invest, kaya itiko mo yung bibig mo. Lalo't na-cancel ang check-up mo sa dentist. Nakangising ani Kobe. Wala na ako nagawa. Mukhang bala kasi talagang totohanin ni Kobe ang sinabi niya sa akin. Kung seryoso talaga kayo sa mga gusto niyo, sige na. Conference tayo mag-usap. Basta ako na lamang nilapag sa mesa ang mga bulaklak nilang dala, tsaka ako kinuha mga dokumento na pipirmahan nila. Alam niyo naman siguro na hindi pa masyadong malawak ang negosyo na meron ako, kaya kailangan ko talaga ng kahit saan sasamahan kita. Putol sa akin ni Kobe. Hindi ko na kailangan ng information as long as alam ko na ikaw ang dahilan ng lahat. Ani Kobe, napatingin sa kanya si Kolyat. Kahit naman ako kung hindi ko kilala si Kobe, talagang magugulat ako. Hibang ka ba? Kaagad nagiit ni Kolyat. Yabang mo. Bakit akala mo ba 1,000 lang ang ibabagsak natin para sa investment na ito? Hindi mo talaga ako kilala, Kolyat. Barya lang yan sa akin kaya mag-isip-isip ka na. Saad ni Kobe pero desidido si Kolyat. Alam mo, hindi mo ko madadaan sa kayabangan mo. Hindi na ako magtataka kung isang beses ay mawala na lang bigla ang mga negosyo mo dahil dyan sa kayabangan mo. Sige na Laura, ituloy mo. Makikinig ako sa'yo. Ani Kolyat sa akin. Hindi ko tuloy na iwasang hindi magtanong sa isip ko na baka mali ako ng pagpili kay Kolyat bilang investor. Ganun pa man, nagpirmahan kaming 3 sa conference matapos ng mahaba-haba kong pagpapaliwanag. Maya-maya lang din, nagkanya-kanya na silang paalam. Bumalik ako sa aking opisina. Hindi pa nag-iinit ang puwet ko sa swivel chair ay bumukas na ang pinto at pumasok ang daddy ni Kobe. Salubong ang kilay nito at hindi maipinta ang muka. Good morning sir. Saad ko tsaka ako tumayo at yumuko para magbigay galang sa kanya. Mag-usap tayo. Anya sa akin kaya tumango ako. Naupo kami sa upuang inupuan kanina ni Kobe. Ano pong pag-uusapan natin? Tungkol po saan? Tanong ko tsaka ako naupo. Nadinig ko ang mabigat niyang pagtikhim. Saan kaya? Palagay mo? Sarkastikong aniya kaya napangiwi ako. Kunwari hindi mo alam. Balak mo ba talaga akong gisahin sa sarili kong mantika? Sir, wala po akong alam sa sinasabi niyo. Sad ko nang malakas niyang hampasin ang mesa na nasa harap namin kaya medyo nagulat ako roon. Walang alam? Anong alam mo? Na hindi mo kilala ang isa sa mga investors mo? Na wala tayong napag-usapan na iwasan mo ang anak ko? Sir, I did. Ginawa ko po. Pero ang anak niyo ang kusang lumalapit sa akin. Kaya sorry, pero hindi ko nakikitang may kasalanan ako sa inyo. Tumayo ako takbang tatalikod na nang hawakan niya ang aking braso. Huwag mo kong babastusin. Bagaman naiinis na ako, hindi ko pa din siya nagawang bastusin dahil tinatanaw ko ang pagiging mabuti sa akin ni Kobe noon. Excuse me, itatama ko lang po. Nauna niyo po akong bastusin. Saad ko tsaka akmang aalisin ko ang kamay niya sa braso ko pero hindi naman niya ako binitiwan. Dad, napalinga kami sa pinto nang makita namin doon si Kobe. Bumaba ang tingin niya sa kamay ng daddy niya na nakahawak sa akin. Malalaki ang hakbang niya nang lumapit sa amin at kaagad niyang hinablot ang braso ko palayo sa kanyang daddy. Dad,
What's wrong with you? Bakit kayo nagkakaganyan? Bakit kailangan pang magkaroon ng mga ganito? Ano pa bang gusto mo? Nilalayo lang kita sa mga bagay na alam kong makakasakit sa'yo. I can stand with my own dad. Kaya ko na ang sarili ko at sana maintindihan niyo yun. Sa tingin mo ba, ganyan lang kadali ang gusto mong tahakin? Mag-isip kang maigi. Anya tsaka kami iniwan. Okay ka lang? Ani Kobe sa akin kaya tumango ako. Kobe please, kung magiging reason lang to para bumalik ang buhay ko dati please. Huwag ka nang lumapit sa akin. Okay na ako kung ano ko ngayon. No, hindi na ako lalayo sa'yo. Ako ang bahala. Just stay. Saad niya tsaka naglakad palabas. Nakahinga ko ng maluwag. Pakiramdam ko'y naging mabigat ang lahat kanina. Lahat ng mga dapat kong ayusin ay inayos ko para lang mawala ang sama ng loob ko. Oh, bakit ganyan na naman ang mukha mo? May problema ka ba? Ani mami sa akin nang makauwi ako. Humalik ako sa kanyang pisngi. Iginiya ko ni mami sa sofang naroon. Pinuntahan po ako ng daddy ni Kobe. Oh, sinaktan ka ba niya? Nag-aalalang saad niya sa akin kaya umiling ako. Hindi naman ma'am, kinamusta niya lang po ako. Nagkita na po kasi kami ni Kobe. Alam niya kasi na may lihim akong paghanga kay Kobe. Noon pa man ay saksi na ang mami sa hirap na dinanas ko noon kung gaano ko namimiss si Kobe. Nahulog ang loob ko sa kanya ng mabilis pero hindi ko siya pwedeng gustuhin dahil nakaharang ang kanyang daddy. Ma'am, mauna na po ako sa kwarto. Salamat po sa pagsama sa akin. Nagpahinga lang ako sandali at matapos pumasok na rin sa bathroom. Naglagay lang ako ng tubig sa bathtub. Bala kong magbaba doon habang nag-iisip. Pikit ang aking mata nang makadinig ako ng kaluskos kaya kahit ayoko napilitan akong dumilat. Out of curiosity, naglakad ako pababa habang nakabalot ng tuwalya ang aking katawan. Paglabas ko ay sumimoy sa buong katawan ko ang malamig na hangin kaya niyakap ko ang aking sarili. Nakabukas ang sliding door ng kwarto kaya lumapit ako para isara yun. Ganun na lang ang naging gulat ko nang may dumaklot sa kamay ko. Sino ka? Mas nanlaki pa ang mata ko nang makita si Kobe sa harap ko habang nakatitig sa akin. Anong ginagawa mo dito? Namiss kita. Baka magalit si tita kung dadaan ako sa baba kaya umakyat na lang ako dito. Kobe, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Giit ko tsaka akmang aalis ako para gumawa ng distansya sa pagitan namin pero hindi niya ako hinayaang bitiwan. Sinalo niya ang bewang ko at hinila palapit sa kanya, kaya napangiwi ako. Ganun na lang kabango si Kobe, kaya napapikit pa ako nang maamoy ko siya. I want to kiss you. Gustong tumutol ng utak ko, pero naunahan ako ng kilos niya. Nakalapat na ang labi niya sa akin habang nanlalaki ang mata ko. Hindi ko alam kung bakit, pero sa katagalan, naipikit ko ang aking mga mata. Nadinig ko ang pagsara ng sliding door at mukhang si Kobe ang nagsara noon. Naramdaman ko ang kanyang kamay na naglalakbay sa aking likuran at maging ako, hindi ko na din alam kung bakit ko pinapayagan ng lahat ng to. Kusang umangat ang aking mga kamay sa batok niya hanggang sa makulong ako sa kanyang mga bisig. Ang pagluwag ng robang suot ko ang nagpatigil sa akin. Gusto kong pigilan pero mas humigpit ang paghalik sa akin ni Kobe. At alam kong hindi niya pakakawalan ng aking labi. Dahan-dahan ako napaupo sa kama matapos akong igiya doon ni Kobe. Nagulat ako nang pumunta siya sa switch ng ilaw at wala niyang pasabing pinatay yun. Nadinig ko ang yabag ng kanyang paapabalik. Wala na siyang sagabal pang itaas at alam kong anytime may mga magaganap na hindi ko na maibabalik, oras na hinayaan kong nangyari ang mga bagay-bagay. Sabi mo sa akin, miss mo lang ako. Nauutal na saad ko. Oo nga. Anya tsaka yumuko sa kama. Napalunok ako nang maramdaman kong magkiskisa ng balat namin. Anytime ay alam kong bibigay na ako. Dahan-dahang yumuko si Kobe hanggang sa maabot niya ang aking labi. Nanghina ko talagang ubos na ang lakas ko. Lalo na nang gumapang ang mga kamay ni Kobe sa aking bewang. Dinig ko ang malalalim niyang paghinga. Kobe. Tawag ko sa kanyang pangalan. Pero sa halip na tumigil siya, mas lalo ko pang naramdaman ang pagkasabik sa kanya. Bumaba ang kanyang halik sa leeg ko, hanggang sa tuluyan niya ng angkinin ng aking buong pagkatao. Lahat na ay ginawa ko para lang wag bigkasin ang kanyang pangalan, pero hindi ko napigil.
Ang mga kamay niya ay pumulupot sa aking bewang hanggang sa kusang umangat ang aking likod. Pakiramdam ko'y naubos ang lahat ng lakas ko dahil sa ginawa namin. Inakala ko na nga ang lahat ay kukunin niya sa akin dahil talagang maibibigay ko yun. Pero nginitian niya lang ako. Nabusog ako. Anya, naipit ko ang aking labi dahil sa biro niyang yun. Nagiwas ako ng tingin pero haya na naman siya at hinagka ng noo ko. Makikishower ako. Paalam niya pa kaya marahan akong tumango. Pagpasok niya sa CR, napapikit ako ng mariin. Nakagat ko ang aking ibabang labi. My God, Laura, what did you've done? Naakap ko ang aking sarili at tinatanong kung nakuha nga ba ni Kobe ang aking pagkababae. Masyado ako nalunod sa kapusukan at halos hindi ko na alam kung ano nga ba talagang nangyari sa mga sandaling yun. Sunod-sunod ako na pabuntong hininga hanggang sa madinig ko ang pagbukas ng pinto kung saan lumabas si Kobe. Another round? Birong aniya na ikinangiwi ko. Just kidding. Muli niyang sinuot ang mga damit na kani-kanina lang ay inaalis niya. May marka na ako dyan kaya hindi na ako pwedeng angas-angasan ng kulugo na yun. Ani Kobe sa akin. Aalis na ako. See you tomorrow. Hinagka niya ang aking pisngi. Kobe. Tawag ko nang akmang bubuksan niya ng sliding door na pinto sa teres ng aking kwarto. Tanong niya tsaka lumingon. About sa daddy mo. I already talked him. Umaasa kang hindi kanya naguguluhin. Promise. Kaya bahagyang naibsan ng aking pag-aalala. Naglakad siya papunta sa teres. Ganun na lang kabilis na napasinghap ako nang tumalon siya. Yakap ko ang sarili ko habang nakabalot ng kumot nang siya'y aking sundan. Nakita ko siyang preskong naglalakad palabas. Nang mga sandaling yun, isa lang ang natiyak ko. Mahal ko na si Kobe. Mahal ko na siya. Kinaumagahan, maaga kong inabutan si Mami na naggagayak sa aking almusal. Good morning, Ma'am. Humalik ako sa pisngi niya bago ako maupo sa mesa na kanyang hinahainan. Ma'am, kung tatanungin kita, okay lang ba na magkaroon kami ng ugnayan ni Kobe? Saad ko nang tumingin sa akin si Mami. Kala ko'y magagalit siya pero nakangiti niyang hinaplos ang buhok ko. Bagaman madami na ang pinagdaanan niyo at madami na ding mga nangyari sa iyo dahil kay Kobe, hindi na kita hadlangan. Kung saan ka magiging masaya, susuportahan kita anak. Alam mo naman na ang tama at mali, kaya alam kong kaya mo na ang sarili mo. Ani nanay habang nakangiti. Salamat ma'am. Saad ko tsaka ako kumain. Mangiti sa aking labi nang maglakad ako palabas. Hindi na ako gumamit ng kotse dahil mas bet kong mag-commute dahil maganda ang mood ko. Palabas na ako nun sa gate nang makita kong nakaparadang kotse sa harap namin. Kobe? Nakangiti siya habang nakasandal sa kanyang kotse. Nakatulog ka ba ng maayos? Anya tsaka inalis ang sunglass na suot niya. Nilapitan niya ako tsaka niya hinagka ng pisngi ko na para bang meron na talaga kami. Oo naman, nakatulog ako. Bakit nandito ka pala? Tinatanong pa ba yun? Tsaka niya ako pinagbuksan ng pintuan. Tara na, ihahatid na kita. Anya kaya ako ay pumasok. Pagpasok niya, kinabitan niya ako ng seatbelt. Baka mawala ka. Aniya tsaka ngumiti. Maya-maya pa'y kinuha niya ang kamay ko at inilak sa kamay niya. Hinagka niya ang likod ng palad ko habang nagmamaneho. Ano ba tayo? Saad ko sa kanya. Tinatanong pa ba yun? May nangyari nang hindi mo mai-imagine tapos tatanungin mo ko. Sabihin mo nga, bibigay mo ba ang sarili mo sa taong hindi mo mahal? Biglaan lang yun eh. Napasinghap ako nang itigil ni Kobe ang kotse. Sa second time, I'm sure, hindi ka na mabibigla. Mapanuksong anya. Akmang lalapitan niya pa ako para bigyan ng halik pero umiwas ako. Baka malate ako. Saad ko sa kanya kaya siya'y tumawa. Okay, but still I love you. Saad niya sa akin tsaka humalik sa aking pisngi. Nag-drive siyang muli nang hindi binibitiwan ng kamay ko. Pagdating namin sa company, pinagbuksan niya ako ng pinto kung saan naroon si Kolyat. Kasama ba sa panliligaw ang paghatid sa kanya? Halata ang bigat sa kanyang tinig at ang bigat habang nakatingin kay Kobe. Nagulat ako nang kunin ni Kobe ang kamay ko at ipinakita iyon kay Kolyat. Talagang kinakapalan mo ang mukha mo. Di naman porke pumapayag si Laura na samahan mo siya, ganyan na lang palagi ang gagawin mo. Binitiwan ni Kobe ang kamay ko. Sige na, pumasok ka na Laura.
Mag-uusap kami nitong lalaki sa lalaki. Ani, Kobe. Huwag kayo mag-aaway please. Tumango naman si Kobe sa akin. Naglakad ako papasok at lahat ng mga empleyado ko ay nakatingin sa akin. Hindi ko na lang sila pinansin at nagpatuloy lang ako hanggang sa makaakyat ako sa opisina kung saan naroon ang daddy ni Kobe kasama ang isang babae. Maganda siya at mukhang may lahi. Good morning po. Bati ko tsaka ako tipid ng umiti. Kinakabahan ako dahil baka ito na ang dahilan kaya niya kami pilit na pinaghihiwalay ni Kobe. Baka tulad ng iba ay may arranged marriage din sa kanilang pamilya. Maupo ka, iha. Lalo pa akong kinabahan dahil sa kalmado niyang pakikitungo sa akin. Hindi naman kasi siya ganyan sa akin. Ano pong kailangan niyo? May maitutulong po ba ako? Tanong ko sa kanya, kaya umiling siya pero nakangiti kaya lalo akong kinabahan. Naninibago ko sa mga pinapakita niya sa akin. Ikaw wala pero ako meron. Ito nga pala si Mayumi, ang stylist ko. Po? Bigla ako napamaang sa kanya mga sinabi. Magsasalita pa sana ako nang pumasok si Kobe at kaagad na napatingin sa kanyang daddy. Kala ko'y mag-aaway na naman sila pero ngumiti si Kobe. Dad, naglakad si Kobe palapit sa kanyang daddy. Hello, bati niya sa babaeng naroon. This is Mayumi and this is Laura, my fiancé. Bahagya ako na pangiwi dahil sa sinabing yun ni Kobe. Bakit sila nandito? To settle our wedding. Simpleng ani Kobe na parang nagsabi lang ng oo. Anong wedding? Halos hindi ako makapaniwala nang sabihin niya iyon. Just a wedding, ikakasal tayo. Nakapag-usap na din naman kami ni tita. Kobe please, stop joking. Hindi nakakatawa. Ano yan? Ikakasal tayo nang hindi ko alam? Pues pinapaalam ko na sa'yo ngayon. Kobe, mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya kong gawin ang lahat sa'yo at alam kong ganun ka din. Dahil hindi mo ko iiyakan noon kung hindi totoo ang damdamin mo. Oo, kinuwento ni tita ang lahat ng mga nangyari. Saad niya sa akin. Naibagsak ko ang aking balikat dahil alam ko namang wala na ako magagawa pa. Pero siguro naman ay hindi tayo ganoong nagmamadali, hindi ba? Saad ko pa pero nakangiti niya akong iginiya paupo sa sofa na kinalalagyan ng kanyang magulang. Hindi ko alam kung paano niya napapayag ang daddy niya. Samantalang nung nakaraan lang, halos murahin na ako nito sa galit dahil nga akala niya sinisira ko ang buhay ng kanyang Yuniko iho. Itong mga pagpipilian mo, ani Mayumi, tsaka binuksan ng brochure at pinakita sa amin ng iba't ibang uri ng wedding celebration. Beach wedding? Preferred mo ba yun? Tanong ni Kobe sa akin. Hindi ba pwedeng church wedding na lang? Wala kayang kumidnap sa'yo? Tumatawang ani Kobe sa akin. Kaya napairap ako. Naalala ko na naman kasi ang tungkol sa arrange ko noon na hindi natuloy. Napatigil ako nang maalala ko na naman ang tungkol sa pagkamatay ni daddy. May naalala ka na naman. Anya sa akin tsaka ako inakbayan. Hindi, okay lang ako. Mahal ko si Kobe at noon pa man, alam ko na ang bagay na yun. Kaya siguro hindi na naging mahirap para sa akin ang tanggapin ang pagpapakasal niya kahit wala siyang proposal sa akin. Isang church wedding ang aming napili. Ayoko din naman ng bonggang kasalan dahil na-trauma na ako noon. Nang gabi ding yun, personal na pumunta si Kobe kasama ang daddy niya sa bahay. Mabuti na nga lang at hindi na nagulat si Mami nang makita si Tito kasama si Kobe. Naku, pumasok kayo. Gabing-gabi naman inapasugod pa kayo. Ani Mami, bakas ko ang pag-aalangan ni Tito kay Mami. Maupo po kayo. Ani Mami kay Tito. Personal na akong hihingi ng paumanhin noong nakaraan. Kinilangan pa nating daanin ang lahat sa dahas. Gayong sila din naman palang magkakatuluyan sa dulo. Ayos na yun. Palagay ko'y may mga dahilan talaga kaya nangyari ang mga bagay-bagay sa mundo. Ani Mami. Ikaw, kamusta na pala ang buhay mo? Tanong ni Tito kay Mami. Napangiwi ako. Kala ko nga'y ako lang ang naaalangan sa tanong na yun ni Tito. Pero kahit pala si Kobe, napansin din yun. Dad, kung pwede po. Oo naman, uunahin natin yan. Saad ni Tito kay Kobe. So, pumunta kasi talaga kami dito para personal na kunin ang kamay ng anak mo sa'yo kung pahihintulutan mo sana. Ani Tito. Oo naman, alam kong nasa mabuting kamay ang anak ko, kaya hindi ko tututulan ng gusto niya. Minsan niya na din kasing nasabi sa akin na talagang si Kobe ang tinitibok ng kanyang puso. Ikaw, wala ka bang balak o plano man lang? Tanong ulit ni Tito.
plano na ano? Bakas ang kainosentihan sa mukha ni Mami. Kung sakali maaari mo namang buksan ang puso mo para hindi mo sinusolo ang mga problema na dumadating sa'yo. Sa totoo lang wala na talaga akong planong magmahal. Sapat na ako mag-isa kasama si Laura. Kung may darating man na para sa akin ay tatanggihan ko siya. Dahil alam ko sa sarili ko na mahal ko pa din ang asawa ko hanggang ngayon. Kaya ayoko maging unfair sa tao na yun. Alam kong dadating din ang punto na makikilala niya ang babae na para sa kanya. Napangiwi si Tito sa sagot na iyon ni Mami. Pakiramdam ko'y nasaktan ng Ginoo sa naging sagot ni Mami. Bagay na ikinatuwa ko naman. Kahit kasi maedad na si Tito ay gwapo pa din. Mababakas pa din ang pagiging magandang lalaki niya nung araw. Pero si Mami, nananatiling nakatali ang kanyang puso sa taong nagbigay ng buhay sa akin. Eksaktong 3 buwan ang pinalipas namin bago simulan ang plano naming pagpapakasal. Naikwento din sa akin ni Kobe na may napagtapusan na pala sila ng usapan ni Colyat na hindi niya na ako maaaring gustuhin dahil sa maraming dahilan. Una na nga doon ay puso ko. Sinabi ni Kobe na nakatali na ang puso ko sa kanya. Nung una'y naging malungkot kay Colyat ang lahat, pero ipinangako naman ni Kobe na hahanapan niya ito ng babaeng babagay sa kanya. Kaya naman nagpaubaya si Colyat. Nakakamangha hindi ba? Ang isang kidnapper noon ay para palang isang Diyos na kayang gawin ang lahat para lamang makamit ang ninanais. Yun ay ang pakakasalan ko. Malakas ang paggatok mula sa labas ng pinto ang nadinig ko. Patapos na ako noong ayusan. Maya-maya lang ay pumasok si Mami sa kwarto ko. Sakto na natapos ang pag-finalize ng buhok ko. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ko. Nakikinikinit ako ang itsura ko nung panahong ikakasal pa lang kami ng daddy mo. Hindi na ako magtataka kung bakit na mahal ka ng daddy mo. Kung gaano niya ako kamahal higit ka pa. Ni Mami. Salamat, Ma'am. Salamat dahil nandyan kayo palagi para sa akin. Salamat dahil palagi niyo akong pinapahalagahan. Alam kong matapos ang kasal na ito, madami nang magbabago sa amin at isa na doon ang aking tirahan. Tiyak na sa bahay na ako ni Kobe mamamalagi. Iginiya ako ni Mami hanggang sa makalabas kami ng bahay. Tauhan na ni Kobe ang inutusan niya para maging personal driver ko papunta sa simbahan. Inalalayan din ako ng assistant ng makeup artist pasakay sa kotse hanggang sa ako ay makasakay. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko habang palapit kami ng palapit sa simbahan. Makapal na tao ang una ko nakita habang bitbit ang kanilang matatamis na ngiti. Hanggang pababa sa simbahan ay inalalayan nila ako. Sarado pa noon ang pinto nang dumating ako. Binati ako ng mga tao sa labas, kaya naman ngumiti ako ng matamis. Malapit na ako sa pinto nang kusang bumukas yun. Bongga ang pagkakaayos ng simbahan. Eksakto sa pagtapa ko papasok ang pagtugtog ng aming wedding song. Lahat ng mga panauhin sa loob ay nakatanaw sa akin. Ang bawat hakbang ko'y pinapanood nila. Pakiramdam ko tuloy, ako ang bida. Naroon din si Mami at sinabayan ng paglalakad ko. Hindi ko napigil na maging emosyonal nang sabay na kaming humakbang habang hawak ko siya sa kanyang braso. Naisip ko si Daddy. Kung nandito lang sana siya, higit na mas masaya ko. Naglakad kami ni Mami hanggang sa tuluyan naming marating ang kinalalagyan ni Kobe. Gwapong-gwapo ito sa suot niyang puting suit. Nagmano siya kay Mami. Wala naman na akong ibang ibibilin sa iyo, kundi alagaan mo ang anak ko. Habaan mo ang pasensya mo at pagtibayin niyo ang inyong pagmamahalan. Bili ni Mami na ikinatango naman ni Kobe. Papunta na kayo sa bagong kabanata ng inyong buhay, kaya ayusin niyo ang pagpili sa mga desisyon na binibitawan ninyo. Salamat po, Mami. Sagot ni Kobe. Matapos noon, iniwan na kami ni Mami. Iginiya ako ni Kobe pa upo. Inayos niya pa nga ang gown ko para maging komportable ako sa pag-upo. Nang simulan na ang seremonya, medyo kinakabahan pa ako. Baka kasi mamaya may mangyari na naman na hindi ko inaasahan. Madaming pinaalala ang pari kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng salitang pagmamahal. Hindi daw kasi yun pag-ibig. Mali daw ang interpretasyon ng pag-ibig dahil ang tunay daw na pagmamahal ay yung pipiliin ka sa mga oras na hindi ka nakapili-pili. Yung mamahalin ka sa mga oras na hindi ka nakamahal-mahal at higit sa lahat kaya kang tanggapin sa kahit anong anyo ang makita sa iyo. Doon ko na siguro na totoo ang pag-ibig ko kay Kobe. Madaming Kobe na ang nasaksihan ko. At isa na doon ang pinaka-worst na Kobe. Yung unang encounter namin sa isa't isa.
Kaya naman nang tanungin kami ni Father, ay do kaagad ang isinagot ko. And now, I pronounce you husband and wife. Please kiss the bride. Anunsyo ng pari, dahan-dahan nang inangat ni Kobe ang aking belo. Sa wakas, anya tsaka ako dahan-dahang hinagkan hanggang sa putuli niyang halikan namin kasabay ng masigabong palakpakan na pumalibot sa simbahan. Lahat ng mga naroon, bakas ang saya at tuwa sa pag-iisang dibdib namin. Hinagisa nila kami ng mga petals ng mga bulaklak habang palabas kami ng simbahan. Ipinagbukas ako ng pinto ni Kobe hanggang sa makasakay ako. Siya na din ang naging driver ng kotse na sakay namin. Tulad ng dating gawi, nilak na naman niya ang kamay niya sa akin. Ang sarap ng pakiramdam. Sana hindi ka magsisi na ako ang pinakasalan mo. Nakalabing saad ko sa kanya kaya lumingon siya. At bakit naman ako magsisisi? Lalo pa nga ako nasasabik eh. Panay ka talaga kalukuhan. Well, hindi iyon kalukuhan. Sabik lang talaga ako sa'yo. Sa una lang yan, I swear. Umikot ang mata ko. Sakto na nag-green ang light sa highway at 35 seconds pa ang bilang kaya't nagkaroon pa ng pagkakataon si Kobe para hilahin ako't bigyan ng matamis na halik. Hindi nagmamadali pero alam mong hihibangin ka. Napapikit ako't nadala dahil sa marahan na pagdampi ng labi niya sa akin. Nahawakan niya pa nga ang batok ko para hindi ako makawala. Habol hininga kami pareho nang may bumusina mula sa likod namin. Nahampas ko tuloy ang dibdib niya nang wala sa oras. Napatawa siya bago pa andarin muli ang kotse. Pagdating namin sa bahay na pinagawa niya ay naroon din ang venue. Malawak ang harap noon kaya sakto lamang ang space sa dami ng bisita. Karamihan sa mga naging bisita namin ay mga kilalang tao din, negosyante. Hindi na nga halos malaman ni Kobe kung paano hahatiin ang katawan niya dahil lahat ay binabati siya habang ako'y nasa upuan lamang. Oh, tapos ka na bang makipag-usap doon? Saad ko nang lapitan ako ni Kobe. Hindi pa kaya lang ipagod na ako. Si Daddy na lang ang pinagasikaso ko doon. Alam naman niyang wala pa din kasi akong pahinga eh. O sige, dumito ka na lang muna. Lalapitan ko din sila para makapagpakilala. Saad ko pero pinigilan ako ni Kobe. Dito ka lang sa tabi ko please. Papahinga lang ako. Malambing na anya. Maya-maya akyat na tayo. Masama kasi talagang timpla ko. Aniya pa kaya hinawakan ko ang noo niya. Wala ka namang lagnat. Bakit kaya masama ang pakiramdam mo? Kulang lang to sa lambing mo. Panay ka talaga kalukuhan. Akala ko talaga ay nagbibiro lamang siya pero maya-maya lang nagiya na siyang umakyat sa kwarto namin. Wala naman sigurong masama kung susuluhin kita since araw naman natin to, diba? Hindi na ako nakakibo nang igiya niya ako patayo sa kinauupuan namin. Naglakad kami papasok sa bahay. Namangha ako sa ganda ng bahay na pinagawa ni Kobe. Pero hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na mapagmasdan yun ng maigi dahil hinila na ako ni Kobe paakyat sa hagdanan. Sandali. Malaki kasi ang gown ko't hindi ko na din nakikita ang tatapakan kaya nag-aalala ako. Nang mapansin ni Kobe na medyo nahihirapan ako, kinarga niya ako ng pang-bridal style hanggang sa makapasok kami sa kwarto. May petals doon ng mga rosas at nakahugis pa puso. Isinara ni Kobe ang kwarto at hinarap ako. Siguro naman, may access na ako para gawin ang mga bagay-bagay. Naupo siya sa kama at hinarap ako. Habang nakakulong sa kanyang mga bisig mula sa aking likod, inabot niya ang zipper ng gown ko at dahan-dahang ibinabayon. Damang-dama ko ang kiliti at hiya. Nagawa na namin ito noon pero alam kong wala na itong pagtitimpi ngayon. Tumayo siya at dahan-dahang pinadulas ang gown mula sa aking balikat, pababa sa aking braso. Lumapit siya sa akin ng paunti-unti hanggang sa hagkan niya ang aking balikat. Hindi ko alam kung bakit pero may spark ang bawat galaw na iginagawad niya sa akin. Tulad ng gabing may namagitan sa amin, ganun ulit ang nangyari. Pero alam kong mas intense ngayon dahil alam naming wala na kaming boundaries. Tanging ang tinig lang namin ang madidinig sa kabuuan ng lugar. Habol hininga si Kobe nang kami ay matapos. Ang malalim naming paghinga ang nagpapalitan sa kwartong iyon. You okay? Tanong niya sa akin habang pikit ang mga mata. Oo, sagot ko kasabay ng pagtango dahil sa pagkabasag ng aking tinig. It still hurt? Tanong niya pa kaya umiling ako kahit ngayon ay nakangiwi ako. Ilang minuto din bago siya kumilos at bumangon. Mag-shower ka o papaliguan kita?
Malambing na aniya kaya umiling ako. Kaya ko na, Kobe. Hobby. Pagtatama niya sa pagtawag ko sa kanya, kaya napangiwi ako kasabay ng pamumula ng aking pisngi. Inialok niya sa akin ng kamay niya, kaya inabot ko yun hanggang sa igiya niya ako patayo. Nakita ang pagtingin niya sa kama na pinanggalingan namin, kaya lumingon din ako doon. Naroon ang mantsa. See? Tapos sasabihin mong hindi masakit? Kinikilig na anya habang tumatawa. Halos hindi ko maihakbang ang aking mga binti. Nanginginig akong pumasok sa CR. Huwag ka nang sumampas sa bathtub. Nang buksan niya ang shower, napasinghap ako para bang nagulat pa ako. Nahiya ka pa ba sa akin? Tanong niya nang maramdaman niyang nahihiya ako. Hindi naman. Huwag ka nang mahiya. Nakita ko ng lahat yan. Natikman pa nga eh. Aniya habang tumatawa. Matapos niya akong tulungang mag-shower, iginiya niya akong muli palabas. Sanay ka nang nandito ka dahil after we make love, talaga nga asikasuhin kita. Pati nga damit pang ibaba ay siya din ang nagsuot sa akin. Maging siya ay nag-half bath din. Nakapikit na ako nang mahiga siya sa kama. Hinila niya ako para paunanin sa kanyang braso. Mahal kita, wife. Aniya habang ako yakap. Nakadikit ang kanyang labi sa aking ulo. Mahal din kita, Kobe. Ipinikit ko ang aking mata. Naramdaman ko ang labi niya na inabot ang aking noo. Masyadong mahiwaga ang pag-ibig. May mga hakbang ang tadhana na hindi mo alam kung kailan ka madadaanan, pero sisiguraduhin niyang mararanasan mo ang pinakamasarap na sangkap ng pag-ibig. Yun ay ang wagas na pagmamahalan. Naging masyadong mabilis sa mga panahon. Mahaba na ang aming pinagsamahan ni Kobe at sa katunayan, may 2 na kaming anak, si Arby at Lucas, mga matatalino, manang-mana sa ama nila. High school na si Arby, nakasunuran lang din ni Lucas at pag-graduate na ng elementary. Mag-aaral ng mabuti ha, bilin ko sa kanila nang maihatid ko sila sa eskwelahan. Sa totoo lang ay hindi naman sinanay ni Kobe na ma-spoiled ang 2 naming anak, lalo't mga lalaki pa sila. Ayokong umasa na lamang sila basta sa yaman na mayroon ang kanilang daddy. Naging hands-on mom and wife na din ako. Focus naman si Kobe sa kanyang trabaho. Pero mas nakakapaglaan pa din siya ng oras sa amin ng mga anak niya. Pabalik na sana ako noon sa kotse. Nang may bumusina sa hindi kalayuan, si Kolyat kasama ang isang babae, kaya nginitian ko sila. Kolyat, nice to see you here. Bati ko sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Ito nga pala si Luis, asawa ko. Pakilala ni Kolyat sa akin kaya ngumiti ako para siya'y batiin. Actually, pauwi na sana kami kaya lang nakita kita. Kaya niyaya ko muna yung asawa ko para naman personal mo siyang makilala. Ayos lang din naman. Siyempre gusto ko siyang makilala. Niyaya nila ako sa kalapit na coffee shop para doon kami makapag-usap. Actually, dyan din nag-aaral ang anak namin. Ani Kolyat. Alam mo ba kahit nasa ibang bansa ako at kinalilimutan ng tampo ko sa asawa mo, hindi talaga ako makalimot. Isipin mo naman kasi, palagi siya ang bukang bibig ng mga nakakasalamuha ko doon. Biruin mong maging ibang bansa matinik din pala si Kobe pagdating sa negosyo. Tumawa ng pagaksi Kolyat at nakaka-proud na madinig yun. Wow, talaga? Hindi niya kasi nabanggit sa akin ng tungkol dyan. Hayaan mo kapag may time si Kobe, yayain ko siya dito para naman makapagkwentuhan kayo. Naging magkaibigan na din kasi sila ni Kobe, kahit nagkatampuhan sila noon. Pumunta pa nga si Kolyat sa ibang bansa kaya nga hindi na ako nag-expect na Filipino pa din na makakatuluyan niya dahil ilang taon din ang nilagi niya doon. Naku, huwag ka nang mag-abala, madami namang pagkakataon, lalo't nasa isang bansa lang naman tayo. Ni Luis sa akin. Sa bagay tama ka, pero talagang masaya din ako makita at makilala ka syempre. Madaming pinagkwentuhan tungkol sa buhay-buhay, pero dahil nga may lalakarin pa sila, nauna na sila sa aking magpaalam. Bakit ngayon ka lang? Nakataas ang kilay ni Kobe nang datnan ko siya sa bahay. May kinausap ako. Teka lang, ikaw, bakit ka nandito? Sita ko sa kanya. Nilingon ko ang wall clock, dapat kasi nasa opisina pa siya. Namiss kita kanina lang, pero ngayon tingin ko hindi na. Naniningkit ang mata na niya. Wari sinusuri ako kung nagsasabi ba ako ng totoo. Sino yung kinausap mo? Babae o lalaki? Siloso si Kobe pero alam ko naman na nagbibiro lang siya. Lalaki.
Nakangiting tugon ko dahilan ng pagsinghap niya. Si Kolyat, dagdag ko pa, naibsa ng kanyang pag-aalala. Medyo umaliwalas na ang mukha niya. Kahit na, di ka pa din nagpaalam sa akin. Hinila niya ako hanggang sa maupo siya sa sofa. Kinandong niya ako't niyakap. Aksidente lang naman yung pagkikita namin ni Kolyat. Alam mong hinatid ko yung mga anak mo at ganun din siya with his wife. Wife? May asawa na siya? Gulat na aniya kaya tumango ako. Oo, may anak na din. Doon nag-aaral sa pinapasukan ng mga anak mo. Sabi ko nga kung magkakaroon ka ng pagkakataon, pabibisitahin kita doon. Ba't isipin mong may papatol din pala sa loko na yun? Nakangising anya kaya napatawa din ako. Sabagay, patay na patay ka nga doon nung araw kaya may papatol doon I'm sure. Biro pa niya kaya pinisil ko ang kanyang tenga. Panay ka talaga kalukuhan. Alam mong hindi ko siya nagustuhan kahit minsan. Depensa ko dahil yun naman talaga ang totoo. So bakit ka nga umuwi ngayon? Hindi ka ba hanapin sa trabaho mo? Wala. Tsaka sinong may karapatang humanap sa akin maliban sa'yo? Alam mong ako ang boss. Nagmamalaking anya. Di kasi ako makaporma pag nandyan ang mga anak mo. Ilang gabi na din akong hindi makatulog ng maayos. Namimiss ko na nga mo'y at yakap mo. Nakalabing anya. Kahit kasi sa higaan, talagang hindi na kami nagkakatabi. Palagi nakabantay ang mga anak namin. Ngayon, masasolo na kita. Mawawalan ka na naman ng kita. Tumatawa kong biro. Barya ang tawag doon, hindi kita. Segunda niya, tsaka ako hinagkan sa labi. Napabagsak ako sa sofa at ganoon din siya. Ang halikan namin, palalim ng palalim hanggang sa mapapikit ako't nadala sa nais kalabasan ni Kobe. Ang mga kamay niya ay talaga namang hindi mapigilan. I want more. Bulong niya sa akin. Dito sa sala? No kidding aside? Paniniguro ko pero siya na mismo ang sumagot nang bigla siyang bumaba sa sofa. Do what you want, pero siguruhin mong hindi ako mabibitin. Banta ko sa kanya na kanyang ikinatawa. Oo naman, saad niya tsaka nagmamadaling alisin ang mga dapat alisin sa katawan niya. Sa tuwing nakikita ko siyang excited na gawin to, kinikilig pa din ako. Ito kasi ang patunay kung gaano niya ako kamahal, na ako lang ang babaeng kinahuhumalingan niya.